Kamara. Talakayin po natin lahat ito sapagkat isang baswit po takbo agad ang pamahalaan sa Estados Unidos. Para ano? Kaya nga po yung ating pamagat, ang United States, ano ba kayo? Aliado o amo? Sapagkat sa aking personal na pananaw, hindi sila aliado. Sila ay wala po kasing reciprocity o wala po yung pagkakapantay-pantay ng ating relasyon. Hindi naman ho tayo nagkakaroon ng ilusyon na talaga magkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. Aminin natin, iyapusin natin, tanggapin natin ang katotohanan na talaga naman malakas at malaking bansa sila. Ekonomiya nila malakas higit kaysa sa atin. Subalit sa maraming bagay, dapat naman magkaroon ng mutual respect o reciprocity. Bakit kanyo? Sapagkat ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Hindi ho tayo probinsya ng Amerika. Hindi na po tayo sakop ng Amerika. Hindi po natin amo ang mga Amerikano. Subalit masakit yung nagaganap po ngayon kung inyo pong hihimayin yung naging sulat ng Pangulo ng Estados Unidos, si Donald Trump, sa Pangulo natin, sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kay Bongbong Marcos. Ang sinabi niya, pagka hinimay po niyo yun, merong isang linya roon. Ang sabi ng Presidente ng Estados Unidos, the fact that the US has agreed to continue working with the Philippines. Ang akin ho yun, ang aking personal na pagkakaunawa sa tonong yan, abay parang utang na loob pa natin na tayo ay pinapansin ng Estados Unidos at they are willing to continue working with the Philippines. Para pong hindi pinapahalagahan yung ating importansya. Hindi po ibinibigay yung dignidad that is due us as Filipinos and as a nation, as a sovereign nation, the Philippines. Pagka binasa niyo ho and I quote ang sabi niya, the fact that the US, si Donald Trump po ito yung Pangulo ng Estados Unidos, the fact that the US has agreed to continue working with the Philippines, mabigat po yun para sa akin. Parang utang na loob pa natin na tayo nagkakaroon ng magandang relasyon dapat sa kanila. Ano ho yung nangyayari sa EDCA? Hindi ba mahalaga ang Pilipinas? Pinuno nyo na nga ng base militar ng Amerikano ang ating bansa, ang Pilipinas, tapos parang utang na loob pa. Ang tono ng sulat na yan, na baswit po yan na baswitan, takbo agad sa Estados Unidos. Yun nga para unuli, ano ba ang US? Sila ba ay ating aliado o amo? Andyan ang EDCA, nandyan yung dikta nila. Ano yung dikta nila? 20% tariff imposition sa lahat ng produktong papasok mula Pilipinas patungong Estados Unidos. Yung mga imported products of America from the Philippines. Yung mga export po natin, pinatawan ng 20% na taripa. Tapos, yan ipagdidikta. Tapos po niyan, meron po yung EDCA, merong taripa, merong dikta, kinakaladkad pa tayo sa gera. Mag-isip po kayo, tanungin po natin ang ating sarili. Tayo ba ay aliado ng Amerikano o sila ay mistulang amo? Dahil sobrang subservient po tayo dito sa Amerikano. Sabi sila, mag-i-impose sila ng 20% tariff sa lahat ng produkto galing sa Pilipinas, nagmumula sa Pilipinas, papasok ng Estados Unidos. Bukod pa riyan, hindi ba wag nating kalimutan, sila rin nagbanggit na nais silang makita na magkakaroon ng additional 5% spending militarily ang Pilipinas sa mga darating na taon. Ano ba ito? Ito'y pagdidikta. Malaya pa ba ang Pilipinas? Kaya nga ho yung ating pamagat, ang Estados Unidos, sila ba ay aliado o isang amo? Tayo ba ay malaya o mistulang probinsya o colony o extension ng Estados Unidos? Hindi po dapat, hindi po pantay. Wala pong reciprocity. Yung meron pa hong
Meron pa hong linya doon sa sulat ni Donald Trump, ang Pangulo ng Estados Unidos, papunta sa Pilipinas kay Bongbong Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas. Ang linya po niya, and I quote, "Our relationship has been, unfortunately, far from reciprocal." Yes, Mr. President Donald Trump, indeed you are correct. Tama po kayo. Ang ating relasyon ay malayong-malayo sa pagiging reciprocal. Hindi po ninyo rin-respeto yung soberanya ng Pilipinas. Halimbawa, para maintindihan po ng ating mga uring manggagawa, yung ating mga kasamahan na jeepney driver, operators at association, ganun din po sa tricycle, yung mga tricycle. Alam mo ninyo, talagang far from reciprocal. Hindi po patas ang relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas. Tingnan na lamang ninyo. Maliit na bagay po ito. Pero pag sinuma ninyo, bakit naniningil? Paulit-ulit ko pong itatalakayin ito. Hindi ko titigilan ito. Bakit ang Amerikano, ang US citizen, labas-masok sa ating bansa nang hindi kinakailangan ng visa? Samantalang ang Pilipino, yung mga Pilipino, mag-a-apply ka for visa. Sisingilin ka pero walang garansya na ikay mabibigyan o mapaprubahan na mabibigyan ka ng visa. Nasaan yung pagkakapantay-pantay? Nasaan yung reciprocity? Ano? So doon pa lamang. Pangalawa, meron hong nagmensahe sa akin kanina lamang, 18 Pilipino na empleyado po ng cruise ship. Ang cruise ship na yan ay yung Carnival Sunshine. Dumaong po dyan sa Norfolk, Virginia, 18 na Filipino cruise ship workers, inaresto, pinusasan, deported or ide-deport. Ito po ay sa kabila nang meron silang pinangahawakan na valid 10-year B1 or B2 visa. Meron po silang permit. Nagsikap po itong mga Pilipinong ito na makapag-comply diyan sa mga rekisitos bago makapasok sa Estados Unidos. And yet, nung ito po ay dumaong yung cruise ship na Carnival Sunshine diyan po sa Norfolk, Virginia, 18 Pilipino na nagtatrabaho diyan sa cruise ship na yan, inaresto, pinusasan, ide-deport or probably by now deported na on its way back dito sa Pilipinas. So kung makikita ho ninyo, nasaan yung pagkakapantay-pantay. Kaya tama ho yung sulat ni Donald Trump eh. Our relationship has been, unfortunately, far from reciprocal. Indeed, walang reciprocity. Hindi ninyo binibigay yung respetong nararapat sa aming mga Pilipino, sa atin bilang nasyon, bilang bansa, sapagkat napakarami pong imposition. Tingnan na lamang natin yung binigay na 20% tariff. Originally, 17% lang po yan nung in-announce. Wala naman din po tayong dapat ipagdiwang. Mas mababa ng 3% and yet, pinalo pa rin ng 20%. Bababa muli ng 17% yan. Maaari, baka, para bigyan ng konting win or tagumpay yung magiging pagbisita ni Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Makauwi siya, sabihin niya na dahil sa aking pakikipag-dialogo sa Estados Unidos, from 20% naging 17% na lang yung taripa. Mali pa rin ho yun. Bakit? Wala hong bayad yung Estados Unidos sa paggagamit ng ating mga military bases, yung EDCA sites. Hindi po may tatanggi na tayo ay isang ganap na forward operating base ng Estados Unidos. Ano pong ibig sabihin ng forward operating base? Ibig sabihin po yun, lahat ng kanilang armaments narito na sa kanilang paghahanda, diyan sa sinasabi nilang magiging armadong sigalot sa pagitan ng China at Taiwan. Wala po silang pakialam diyan sapagkat walang karapatan ng Estados Unidos to rewrite o muling iguhit ang kasaysayan ng bansang China. Ang Taiwan po ay matagal nang bahagi ng bansang China. Nakikialam ang Estados Unidos. Fine. Fine. Kung gusto nilang makialam, problema nila yon. Ang problema, kinaladkad na po tayo
Narito na po ang kanilang US military bases. Nandito po yung kanilang US military facilities. Nandito po yung kanilang depot ng mga military hardwares. Nandito po yung kanilang mga missiles, mga gamit pandigma. Naririto na rin po ang puwersang Amerikano. Kung hindi po base militar ang tawag dyan, ano pong tatawag nyo dyan? Yung ginagawa nilang balikatan, yung mga simulation exercises, yan po ay paghahanda dito sa pangingialam ng Estados Unidos dyan sa internal problem ng China at ng kanilang probinsyang Taiwan. Uulitin ko, wala po tayo sanang pakialam kung ano man ang magiging direksyon at desisyon ng Estados Unidos pagdating sa kanilang foreign policy. Subalit, kayo pong lahat ng minamahal kong kababayang Pilipino na nanananghali po ngayon dyan sa Pilipinas, may pakialam po kayo sapagkat kinakaladkad na po tayo dito sa isang landas na ayaw natin sana itong digmaan, itong potential war na makaladkad tayo na supposedly ay internal conflict lamang sa pagitan ng China at ng kanilang probinsyang Taiwan. Kaya lang mahilig pong makialam ang bansang Amerikano. Ang patunay, nagbigay po sila ng 20% taripa. Inangat nila. Lalagyan nila ng buwis lahat ng produkto na gawa po sa Pilipinas o kaya ay manggagaling sa Pilipinas. 20%. Dahil sabi nga po nila ni Donald Trump, hindi raw po patas yung ating relasyon. Tama po yun, hindi patas sapagkat gamit kayo ng gamit sa aming Philippine military bases, Philippine military facilities, wala po kayong ibinabayad. At ito namang administrasyong kasalukuyan ni Bongbong Marcos, hindi natin gawing leverage sana yung pagpapagamit ninyo sa Amerikano. Kaya nga po yung ating pamagat, ano po ba tayo? Ano po ang Estados Unidos? Sila ba ay aliado o amo ng Pilipinas o amo ng Pilipino? Ako, bilang tinig maisog, hindi ko po amo ang Estados Unidos. Ako po ay Pilipino, ang interes ko po ay Pilipino, ang mahal ko po ay Pilipino at Pilipinas. Yan po ang interes ko. Hindi tayo dapat makaladkad dyan sa economic war na baka mauwi sa military war, full-blown, full-scale military war sa pagitan ng Estados Unidos at China. Problema dapat nila yan. Kaya lang, yung ating pong foreign policy, alam mo ninyo, lagi kong sinasabi, ang Pangulo ng Pilipinas, ang chief architect ng ating foreign policy. Tama po yun, pero hindi ibig sabihin wala tayong tinig at wala tayong karapatang magpahayag at tumutol pagka mali yung tinatahak ng foreign policy na yan. Yan pong problema ng China at Taiwan, uulitin ko, doon sa mga magsasabi na naman na tayo ay pro-China. Alam mo ninyo, magbasa rin po tayo ng kasaysayan ng mga karatig bansa natin. Matagal na po yan. Yan ay internal na usapin sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi tayo dapat makialam. In the same manner, yung matagal na pong naging conflict sa South area natin, sa Mindanao, hindi ba humihingi ng independence yung ating mga kapatid na Muslim nung matagal na panahon. Subalit, internal po yan ng Pilipinas, ng Philippine government. Kaya, nakipag-usap ang napakaraming nagdaan na pamahalaan at nagkasundo naman sa ating mga kapatid na Muslim. Kaya nagkaroon ngayon, tinatawag, kinikilala nating BARM. Ang hinihingi na lang po nila ngayon ay autonomy. Hindi na po independence. Yung independence po kasi ay hihiwalay sila sa Pilipinas. They will cease to be part of the Republic of the Philippines. Naganda yung dialogo, umusad at ngayon po ay BARM na sila, Autonomous Region of Muslim Mindanao, at ang pinatutupad na lamang po dyan ay autonomiya. Hindi na po independence, hindi na po sila hihiwalay, hindi na po sila humiwalay. Ganon din po yung issue diyan sa China at Taiwan. Internal po yan ng bansang China at ang kanilang probinsyang Taiwan. Hayaan natin silang mag-resolve niyan. Basahin ko lang po yung mga nagpapahayag. Si Diba Obtus, tumungo ng napakabilis sa US, di mo na natupag kung anong re-report sa SONA. Yun nga ho nabaswitan, takbo sa kanyang mistulang amo. Mistulang amo sapagkat kagaya nga ho nung aking katanungan, Estados Unidos, ano ba kayo?
alyado o amo. Sapagkat walang palagi, 20% po yung tariff. Tapos wag ho yung kalilimutan ha, sinaksak din nila sa baga nating mga Pilipino yung 5.58 billion. 5.58 billion dollars po ito ha. 5.58 billion dollars F-16 fighter jets. Bibili tayo niyan, nagpirma na po marahil lang kontrata, 5.58 billion dollars for the purchase of F-16 fighter jets. Bukod pa dyan, nagpapasaring na po sila na dapat itaas daw po ng gobyerno ng Pilipinas sa ating taunang budget ng 5% ang ating military spending. Dikta po iyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong Estados Unidos, EDCA, dikta, taripa, gera. Diyan po tayo dinadala. 20% yung kanila pong imposition na taripa sa lahat ng produkto na gawa o manggagaling sa Pilipinas papasok ng Estados Unidos. Hindi po sila nakontento doon sa isinaksak sa baga ng gobyerno ng Pilipinas, 5.58 billion dollars F-16 fighter jets. Tapos meron pa silang pasaring na dapat iangat ng Pilipinas ng additional 5% ang ating military spending. Pag sinabi mong 5% military spending, buti po sana kung sa arms corps tayo bibili ng ating mga armas o yung mga local producers ng bala. Bibili po tayo sa US military contractor. Linoloko po tayo ng mga ito. Sa kanila tayo bibili. Bakit? Bagsak po ang ekonomiya nila eh. Kanya itong mga 20% taripa, ang ginagawa po nila, they're trying to bring those weak nation or developing nation or progressing nation into their knees, kagaya po sa atin, para tayo ay habang buhay, hawak po tayo sa liig, sunod-sunuran tayo. Kaya dito nakakamiss talaga yung Duterte brand of leadership. Kung si Pangulong Duterte po yan, hindi po yan magpapabaswik. Tatandaan po ninyo, ilang beses siyang inimbita sa Estados Unidos, hindi niya pinuntahan. Hindi dahil siya ay mayabang, subalit, yun ang kanyang direksyon eh. You treat me as your equal. Do not treat me as if I am your slave. Yan po yung Duterte brand of leadership sa kanyang pakikitungo diyan sa Estados Unidos nung siya ang Pangulo. Iba na ho ngayon eh. Isang baswit, takbo sa Estados Unidos. Si Monet Miraflor, sinakop na po tayo dahil sa sunod-sunuran si Bongbong Marcos. Si Policarpio Ediga, si Marcos baka magmakaawa pa sa US yan dahil no choice siya ngayon, weak leader eh. Si Janet Montalban Panaligan, ito yung vlog na may kabuluhan. Marami pong salamat.